And welcome back again to my YouTube channel. Medyo mapapadalas na naman yung aking pag-update ng aking channel. Anyway, gusto ko lang ipagmayabang itong aking si Bagos. Ipagmayabang. Hindi kasi parang ito yung reward ko sa sarili ko. Since mahilig ako magkape, parang natripan ko siyang bilhin sa aking TikTok. Ayan, ang ganda nito. Ayan, kakatapos. Ay! Ako natapon. Wait lang. Ayan, pinagmamayabang kasi. Ayan tuloy, nangyari. Natapon tuloy. Ayan. Ayan, di na nga ako magdadaldal. Natapon tuloy yung kape ko. So, ang topic ko for today is paano nga ba dumami ang benta ng isang tindahan or isang sari-sari store. So, ito, based sa aking based sa observation ko sa aking tindahan. Kasi, ang palagi nagbubukas ng maaga, yun yung dumadami yung benta. For example, nagbukas ka ng 4 a.m. Ako kasi, every weekdays, kapag ka 3:30, nagbubukas ako ng tindahan. So, wala pa talagang bumibili. Pansin ko, mga 4 to 5, 6 ganyan. So, dumadami yung ating mga customer kasi doon sila bumibili ng pambaon ng mga estudyante, pangkape, shampoo, sabon, toothpaste. Nagtataka naman ako sa mga tao. Pwede naman silang bumili ng gagamitin nila kinabukasan. Hapon pa lang, bumili na sila. Pero sa umaga sila bumibili. Hindi ko alam ang rason nila, pero ganun. So, yung palang nakabenta ka na ng madami. Yung mga tindahan na nagbubukas na ng late, na patulog-tulog, wala silang nabibenta, pero it's up to you. Kasi nga, syempre, may mga kanya-kanya silang reason. Pero ang reason ko kasi is makabenta tayo ng madami sa ating tindahan. Right? At syempre, kung gusto mo makabenta ng madami, kailangan may laman yung tindahan mo. Hindi naman porke nagbukas ka, makakabenta ka ng madami. Kailangan at least kumpleto. Hindi naman kailangan ng sobrang dami, pero dapat may laman. Yung mga basic needs ng mga tao, like condiments, mga shampoo, sabon, toothpaste, kape, yan. Yan yung kailangan mo i-prepared, mantika, itlog, ganyan, mga processed food, or sabihin natin frozen foods, ganun. Number 2, be patient. O, spell patient. O, alam ko yan. Patient. Oh. Be patient. 'Di ba? Hindi yung ura-urada, gusto agad boom, ganon. No? Alam niyo na ibig kong sabihin. Kasi may mga customer talaga na minsan pabili po, kailangan nandiyan ka na agad, 'di ba? So dito sa amin maraming ganon. So kailangan haba-habaan mo yung pasensya mo. Pero dahil ako minsan talaga napipikon ako sa mga taong narinig ko naman yung sinasabi nilang pabili, pero agad-agad sila sisigaw, kakatukin pa yung glass mo pag napasag, hindi naman nila babayaran. Number 3, kailangan may panukli ka. Kasi once na bumili sa'yo ng halimbawang 100 pesos, bumili ng dalawang kape, 30 pesos, sukliin mo ng 70, so wala kang bariya. So, ang ending, hindi pwedeng utangin kasi nga buwan naman, no, diba? So, ang gagawin nila, lilipat sa kabilang tindahan, ang ending, wala kang benta. Ito pang isang naobserbahan ko, kailangan organize yung paninda mo. So, alam nila kung saan sila titingin, hindi yung kung saan mo sinasabit yung kape, sabon, shampoo, nagsisama-sama na sila. Kailangan organize kung saan yung mga condiment section, yung mga coffee section, nandun lang siya. Hindi naman ganun ka-organize or sobrang linis, pero kailangan alam mo at alam ng bibili sa'yo kung saan sila titingin, kung ano yung bibilhin nila, ganon. Ito pa, syempre, kailangan din nating makisama. So, syempre, nagtitinda ka, konting hi, hello, ganun. Konting ano lang, sali-salita, hindi naman yung like ka nakasimangot. Kasi, kapag like ka nakasimangot, parang tatamarin bumili sa'yo yung mga customer mo kasi lagi kang galit. Diba? Ako naman minsan talaga, nanggagalit ako. Pero, depende man sa tao yun. Hindi naman laging galit, ano. Kasi minsan, umiinit din ang ulo mo dahil sa kanila. Diyos. Tapos, yung pagpapautang, minsan, alam niyo minsan, kung nasan yung mga tindahan na nagpapautang, speaking of utang, parang dun sila bumibili, 'di ba? Dito kasi sa amin, once na nagpautang ka, parang sa'yo sila bibili. Dun sa tindahan na hindi papautang, hindi sila bumibili doon kasi nga sabihin nila madamot. Pero depende naman sa'yo. Kung magpapautang ka, kailangan may limit. O bakit ang hina ng salita ko? Kasi baka marinig ako ng mga tao doon sa labas kasi may mga nagkukumpulan doon sa labas, so baka marinig nila yung boses ko. Meron kasi sa kanilang ilan-ilan na umuutang doon tapos medyo makunat magbayad. So minsan kasi ang pagpapautang okay lang kasi dagdag din yan sa benta mo. Halimbawa, nagpautang ka ng worth 1,000 sa loob ng 2 weeks, every 15 days, 'di ba? Ang sahod ng mga manggagawa natin ay
10 to 25 or 15-30, meron kang inaasahan na pera, di ba? Kasi nga pinautang mo. Pero make sure na yung pinautang mo na tao na yun ay nagbabayad sa iyo. So, bigyan mo siya ng limit para dagdag din yung sa benta mo. Eto pa, mag-display ka ng mga nakakaakit na paninda, like mga candy na hindi naman yung candy na talagang hindi nakaaya-aya, yung medyo malinis naman na candy. Ganyan, mga chichirya, mga biskwit doon sa harapan ng tindahan mo. Kasi minsan ang bata ay uutosan ng ng nanay na bumili ka ng ganito, ng mantika, ng itlog. Ang mindset ng bata, ay, doon tayo bumili kay kasi nga may bago siyang paninda doon. Ay, maraming mga candy doon. So, syempre, yung sukli, kanila na yun, di ba? Minsan tayong mga nanay, bumili ka ng mantika, sa'yo na yung sukli, ganon. O, di ba, panghatak din ng customer yung dadami yung benta mo. May natutunan kayo. So, ayun lang. At, time check tayo. 6 p.m. So, mamaya pa ako magsasarado. 9 p.m. Kagabi, maaga ako nagsara kasi medyo sumakit yung ulo ko. Parang ako, na-stress yata ako kagabi. So, ayun lang ang aking tips. Negosyo tips.